Ngayon na ba ang oras? Lithuania nagbabala sa pag-atake ng Russia. Tahimik pero punong-puno ng kaba ang paligid sa Lithuania. Dati panatag ang loob ng mga tao dahil miyembro sila ng NATO. Pero ngayon ay unti-unting nawawala ang tiwala nilang sapat ang alyansa para sila'y protektahan. Mismong presidente nila ang nagsabing hindi na tanong kung aatake ang Russia, kundi kailan ito mangyayari. Kaya't buong bansa na ang kumikilos para maghanda sa posibleng digmaan. Pero sapat nga ba ang mga hakbang na ginagawa nila? Talaga bang may balak si Putin na sakupin muli ang mga bansang dating sakop ng Soviet Union? Tara't tuklasin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa loob ng napakaraming taon ay nanatiling kampante ang bansang Lithuania. Para sa kanila, sapat na ang pagiging kasapi sa NATO upang masabing ligtas na sila mula sa anumang panganib na maaaring manggaling sa mga bansang gaya ng Russia. Sa isip ng marami, hanggat buhay ang bisa ng Article 5 na isang kasunduan na nagsasaad na ang anumang pag-atake sa isang miyembro ng NATO ay ituturing na pag-atake sa lahat ng miyembro nito ay tila ba may pananggalang na sila na hindi matitinag. Ngunit sa kasalukuyang panahon ay unti-unting nawawala ang kumpiyansang ito. Samantala, ang pagbabagong ito sa pananaw ng Lithuania ay hindi basta-basta nangyari. Ito ay dulot ng sunod-sunod at malalaking pangyayaring yumanig sa rehiyon at sa buong mundo. Isa na rito ang malawakang digmaan sa Ukraine na nagsilbing paalala kung gaano kabilis maglunsad ng offensive ang Russia. Kasunod nito ang mga pahayag ni Donald Trump kung saan nagbabanta siyang iiwanan ang mga kaalyado ng Amerika sakaling hindi nila tuparin ang kanilang mga obligasyon. Isa rin sa mga salik ang hindi matigil-tigil na ambisyon ni Vladimir Putin na ibalik ang dating kapangyarihan at kaluwalhatian ng Soviet Union. Dahil sa mga pangyayaring ito ay napilitan ng Lithuania na harapin ang isang masakit na katotohanan na hindi sapat ang umasa lamang sa mga kasunduan at pangakong proteksyon. Gayun din naman ayon mismo kay Gitanas Nauseda, ang kasalukuyang pangulo ng Lithuania, hindi na usapin ngayon kung aatakihin ba sila ng Russia. Sa halip, ang mas nakakatakot na tanong ay kung kailan ito mangyayari. Mula sa kanyang pananaw ay meron na lamang silang 4 hanggang 5 taon upang maghanda bago tuluyang sumiklab ang isang malawakang digmaan. Dahil dito ay mas lalong pinaigting ng bansa ang kanilang mga paghahanda at ang mga hakbang na ginagawa nila ay hindi na basta-bastang military build-up lamang. Sa halip, ito ay isa ng national mobilization kung saan buong bansa ang kailangang magising at kumilos. Sa kanilang kabisera na Vilnius ay hindi na nagtatanong ang mga tao kung darating ba ang Russia. Sa halip, ang tanong na umiikot sa isipan ng lahat ay kailan ito darating. Kung iisipin ay may malinaw na dahilan kung bakit tila nasa harap ng panganib ang Lithuania. Una, dahil sa geographical location nila na malapit sa Russia at natural lamang na mapabilang sila sa mga unang maaaring tamaan ng anumang agresyon. Ngunit higit pa rito ay matagal nang kilala ang Lithuania bilang isa sa pinakaaktibong taga-suporta ng Ukraine mula pa noong sumiklab ang giyera noong 2022. Sa katunayan ay umaabot na sa mahigit $830 million ang naipadalang tulong ng Lithuania sa Ukraine na isang napakalaking halaga kung isasaalang-alang na ang kanilang kabuuang budget sa depensa para sa taon ng 2024 ay nasa $2.25 billion lamang. Sa ganitong konteksto ay malinaw na ang suporta nila sa Ukraine ay hindi lamang isang simpleng pakikisa, kundi isa ring strategic measure upang protektahan ang kanilang sarili. Dagdag pa rito noong March 20 ay nagbigay ng matinding babala si Pangulong Nauseda. Nang tanungin siya kung naniniwala ba siyang posible ang isang pag-atake ng Russia sa alinmang bansang miyembro ng NATO bago matapos ang dekada, ay mabilis at walang pag-aalinlangang sagot niya. Ito talaga ang pinagbabatayang assumption namin dito sa Lithuania. Sa madaling salita, bahagi na ito ng kanilang pangunahing pagplano at paghahanda. Kaugnay nito ay malinaw din ang layunin ng kanyang pamahalaan. Ang magkaroon ng isang kompletong division ng militar, isang unit na may kompletong kagamitan at structures na handang lumaban bago sumapit ang taong 2030. Sa pananaw ni Nauseda, kung tama ang kanilang assumption na ito, ay meron na lamang silang 4 hanggang 5 taon upang maisakatuparan ang lahat ng kailangang gawin. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili sa mga ipinataw na parusa o sanctions ng mga Western countries sa Russia. Anya, kapag bigla itong inalis, ay mas mapapadali ang pagbangon ng ekonomiya ni Putin at mas mapapadali rin ang kanilang paghahanda para sa susunod na pag-atake.
At kapag tiningnan ang datos mula sa global firepower ay malinaw ang agwat ng lakas sa pagitan ng Lithuania at Russia. Sa record ng 145 na bansa sa buong mundo ay pangalawa pa rin ang Russia sa listahan sa kabila ng mga pinsalang tinamo nito dahil sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Samantalang ang Lithuania ay nasa ika-88 na pwesto. Sa bilang ng mga sundalo pa lamang ay napakalaki na ng diferensya. Ang Lithuania ay may tinatayang 23,000 na active personnels, samantalang ang Russia ay may 1.32 milyong sundalo. Karagdagan pa dito, isa sa pinakamalaking problema ng Lithuania ay hindi lang kakulangan sa sundalo, kundi pati sa military equipments. Kung tutuusin, karamihan sa mga air assets nila ay transport at helicopter lang at walang kahit isang fighter jet na pwedeng gamitin para umatake o depensahan ang sarili laban sa Russia. Wala rin silang battle tanks. Ang meron lang sila ay mahigit 1,200 na armored vehicles. Oo, malaking tulong yan sa lupa. Pero kung ikukumpara sa dami ng gamit ng Russia, parang isang patak lang sa dagat. Sa dagat naman ay may 14 na barko ang Lithuania. Pero karamihan ay patrol at mine clearing vessels lang. Paano mo ipagtatanggol ang sarili sa isang bansa na may 83 corvettes, 12 frigates, 10 destroyers at higit 60 submarine? Pero ang mas mabigat na tanong, bakit nga ba ganito na lang ang takot ng Lithuania sa giyera? Hindi lang dahil mas malakas ang Russia. Para sa maraming mamamayan ng Lithuania, sapat na ang nakita nila sa nangyayari sa Ukraine. Para sa kanila, si Putin ay hindi titigil hanggat hindi niya na ibabalik ang dating lawak ng Soviet Union. At ang mga maliliit na bansa sa Europe ay unti-unti niyang pinupuntirya. Dati ay panatag pa ang loob ng Lithuania. Sapat na ang pagiging miyembro ng NATO. Kapag may umatake, ay siguradong tutulong ang buong alliance. Parang prinsipyo ng lahat para sa isa, isa para sa lahat. Kung sakaling umatake ang Russia, ay sigurado raw ang tulong mula sa Amerika at Europe. Pero ngayon ay maraming taga-Lithuania ang hindi na sigurado. Usap-usapan na rin kung paano na lang kung hindi dumating ang tulong. At ang tanong na ito ay lumalalim habang tumatagal. Ayon kay Gabija Stasyukin, karaniwan na raw marinig ang mga ganitong usapan kahit saan. Nagiging normal na itong topic sa mga inuman, kainan, kwentuhan sa trabaho at kahit saan ka magpunta, sabi niya sa panayam ng The Kyiv Independent. Parang palaging nauuwi ang usapan sa anong gagawin mo kapag nangyari na ito. Gayun din ay malaki ang epekto ng mga pahayag ni US President Donald Trump sa ganitong takot. Ilang ulit na rin siyang nagbitaw ng mga salitang tila tumutuligsa sa NATO. At noong March 7 lang ay sinabi ni Trump na hindi raw tutulong ang Amerika sa mga bansang miyembro ng NATO na hindi sumusunod sa 2% defense spending ng GDP. Pero kahit pasok naman sa target ang Lithuania ay maliit pa rin sila. Kaya marami pa rin ang nagdududa kung tutulong nga ba ang US kung bigla silang lusubin ng Russia. Ayon kay Ignas Zaliekas na isang mamamahayag na Lithuanian na nakabase ngayon sa Germany, maraming taga-Lithuania ang pakiramdam ay parang wala na ang bisa ng NATO. Ito raw ang naging damdamin ng marami matapos ang gulong nangyari sa pagitan ni Trump at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong February 28. Pero hindi lang NATO ang dahilan ng kaba ng Lithuania. Ang location din nila ay parang imbitasyon para sa lakayin. Nasa tamang posisyon sila para maging unang target ni Putin kung sakaling gusto nitong lumawak palalo ang kontrol ng Russia sa rehiyon. Subalit kung titingnan mo sa mapa ay parang simpleng maliit na bansa lang ang Lithuania. Pero ang location nito doon mismo sa boundary ng Europe at ng mga bansang pinamumunuan ng authoritarian ay napakalaking bagay. Ayon sa Atlantic Council, ang Lithuania kasama ang Estonia at Latvia ay nakapwesto sa silangang harapan ng demokratikong mundo. Sa madaling salita, sila ang unang makakaharap kung sakaling magpatuloy si Putin sa pagpapalawak ng kanyang impluensya. Sa tatlong Baltic states ay Lithuania ang pinakamalaki at mas delikado ang posisyon nito dahil katabi nito ang Belarus at ang Kaliningrad na isang teritoryong kontrolado ng Russia. Parehong ito'y posibleng daanan kung sakaling umatake ang Russia. At may ebidensya na, ginamit mismo ni Putin ng Belarus noong 2022 bilang launching pad ng pagsalakay sa Ukraine. Kaya kung magtagumpay siya roon, ay tiyak na lalakas pa ang kanyang loob na sakupin ng mga bansang tulad ng Lithuania. Mas lumalala pa ang sitwasyon dahil tulad ng Ukraine ay dating bahagi rin ng Soviet Union ang Lithuania. Ibig sabihin matagal na nilang naranasan ang tapang at pang-aapi ng Russia. Sa katunayan, bago pa sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nasa ilalim na ng kontrol ng Russia ang Lithuania.
At noong 1915 ay sinakop sila ng mga Germans. Pagtapos ng digmaan ay nagdeklara sila ng kalayaan na kinilala naman ng Soviet Union noong 1920. Pero hindi rin nagtagal. Pagdating naman ng 1939 ay pinilit na naman sila ng Soviet Union na payagan ang pagtatayo ng mga military base sa kanilang lupain. At nang hindi masunod ang gusto ng mga Russian ay inatake sila at isinama sa Russian Federation. Sa loob ng halos 50 years ay libu-libong Lithuanian ang ipinatapon sa Siberia. Pinatahimik rin ang mga lumalaban at binura ang kanilang kasarinlan. Lumakas lang muli ang laban ng mga Lithuanian nang halos bumagsak na ang Soviet Union noong 1989. Doon nila muling ipinaglaban ang kalayaan. At noong 1991 ay nang tuluyang kilalanin ng Russia ang soberanya ng Lithuania. Pero hindi bago ang madugong insidente sa Vilnius kung saan pinagbabaril ng Russian troops ang mga sibilyan. 13 ang napatay at daan-daan ang nasugatan. Bukod dito ay alam din ng Lithuania kung anong klase ng leader si Putin. Sa mga nauna niyang pahayag ay tinawag pa niya ang dating Soviet Union bilang bahagi ng makasaysayang Russia. Ibig sabihin sa paningin niya ay karapat-dapat na muling mapa sa kamay ng Russia ang mga bansang dating bahagi nito at kabilang dyan ang Lithuania. Sa kabila nito ay may isang bahagi ng lupa na sobrang kritikal ang papel sa usapang ito. Ang Suwalki Gap ay isang makitid na 62-mile stretch sa pagitan ng Poland at Lithuania. Sa kaliwa nito ay ang Kaliningrad. Sa kanan naman ay Belarus. Ayon sa politiko, kung magpasya si Putin na palawakin ang giyera sa Ukraine at harapin na ang NATO, ay ito raw ang unang lugar na pasasabugin. Dahil kapag nakuha ang Suwalki Gap ay mapuputol ang koneksyon ng mga Baltic nations sa iba pang NATO allies sa lupa. Bagamat tahimik at tila payapa ang kapaligiran ng Suwalki Gap, sa likod ng katahimikang ito ay may mabigat na katotohanan. Ito ang tinuturing na pinakamahinang bahagi ng depensa ng Lithuania. Sa madaling sabi, kung sakaling naisin ni Vladimir Putin na pumasok sa loob ng teritoryo ng bansa, ito ang pinakaposibleng daanan na kanyang gagamitin. Kung sakaling mapasakamay ng Russia ang bahaging ito, ay para na rin nilang ikinulong ang buong puwersang militar ng Lithuania sa sarili nitong teritoryo. Mula sa posisyong iyon, pwede na nilang simulan ang isang panibagong digmaan na hindi malayong kahalintulad ng kung paano nila inatake ang Ukraine. Dahil sa uri ng banta at panganib na ito, hindi na nakakagulat kung bakit damang-dama ng buong Lithuania ang tensyon. Ramdam ng bawat mamamayan ang posibilidad ng panibagong giyera. At ngayon ang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa isipan ng marami ay ito. Paano nga ba naghahanda ang Lithuania para sa isang posibleng pagsiklab ng digmaan? Samantala, ang pinakaunang hakbang na kanilang ginawa ay itaas ang budget para sa depensa. Noong February 17 ay iniulat ng Le Monde na may plano ang Lithuania na unti-unting itaas ang kanilang military defense spending hanggang sa umabot ito sa 6% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Kung iisipin, halos triple ito ng standard na 2% na karaniwang inaasahan ng NATO mula sa kanilang mga miyembro. Sa laki ng planong ito, tiyak na mapapabilang ang Lithuania sa mga bansang may pinakamalaking gastos sa military kung GDP ang magiging basehan. Mula sa dating halos $2.5 billion, plano nilang taasan ito hanggang umabot ng mahigit $5 billion. Ngunit hindi lamang ang gobyerno ang gumagalaw para sa hakbang na ito, kundi pati ang mga ordinaryong mamamayan ay nagpapakita ng solidong suporta. Ayon pa rin sa ulat ng Le Monde, nangako ang mga tao na magbibigay ng tulong na aabot sa 0.25% ng kabuuang GDP ng bansa bilang ambag sa seguridad at depensa. Si Mariusz Sesnulevičius, na siyang tagapayo sa seguridad ng Pangulo ng Lithuania, ang siyang nagpaliwanag kung bakit ganito kalaki ang ginagawang hakbang ng bansa. Ayon sa kanya, hindi namin iniisip na handa na ang Russia na makipaggiyera ngayon laban sa NATO. Ngunit may babala siyang idinagdag. Kapag nagkaroon ng peace deal at inalis ang mga international sanctions, mabilis makakabangon ang Russia. Kailangan handa na kami bago pa mangyari yun. Tinukoy din niya ang mga pangunahing pangangailangan para sa ganitong uri ng paghahanda. Anya, kailangan namin ng armas, bala at presensya ng NATO troops dito mismo sa lupa namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malinaw din sa kanila na maaring hindi kaagad dumating ang mga sundalong yon. Maliban na lamang kung umatake na talaga ang Russia at wala nang ibang pagpipilian kundi ang rumesponde. Dahil dito habang wala pa ang tulong mula sa mga kaalyado, inuna na muna ng Lithuania na tiyaking may sapat silang kagamitan para kahit papaano ay makapagtanggol sila sa kanilang sarili. Tulad ng sinabi ni Sesnulevičius,
Mas mabuting kami na ang magdesisyon kung magkano ang gagastusin kesa kalaban pa ang magtakda para sa amin. Sa pahayag na iyon, malinaw na hindi na itinuturing ng Lithuania na kaalyado ang Russia. Sa halip, isa na itong kalaban. At kung kalaban ito, dapat na rin itong tratuhin bilang tunay na banta na kailangang paghandaan sa abot ng makakaya. Ngunit hindi lahat ng pondong ito ay itutuon lamang sa pagbili ng armas. Isa pa sa mga mahahalagang hakbang ng Lithuania ay ang pagpapalakas ng kanilang mga hangganan upang lalong mapatibay ang kanilang proteksyon laban sa anumang posibleng pagsalakay. At noon ngang February 2024 ay iniulat ng LRT na may plano ang gobyerno ng Lithuania na bumili ng malalaking makina at construction equipment upang makapagtayo ng mga harang sa paligid ng kanilang teritoryo. Ang pinaka-highlight ng planong ito ay ang tinatawag nilang counter mobility parks. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay mga lugar o lupaing sadyang ilalaan para sa pagtatayo ng mga hadlang laban sa mga tangke at iba pang military vehicles. Dito ilalagay ang mga anti-tank mines, Dragon's Teeth, at iba pang traps upang pabagalin o hadlangan ang sino mang magtatangkang sumalakay. Noong September pa lang ay ipinakita na ang prototype ng isa sa mga park na ito sa Vilnius District. Sa lugar na yon ay makikita ang kombinasyon ng Dragon's Teeth, concertina wires, Czech hedgehogs at matitibay na konkretong harang. Ito ay maituturing na isang napakatalinong diskarte dahil kahit gaano kalakas ang air power at naval forces ng Russia, isang bagay ang malinaw na ipinakita ng digmaan sa Ukraine, malaki pa rin ang inaasahan ni Putin sa kanyang ground forces. At kung iyon ang uri ng atake na inaasahan nila mula sa Russia, mukhang may inihahandang matinding sorpresa ang Lithuania na sasalubong sa kanilang mga border. Kaakibat pa nito, noong February 2024 ay inanunsyo ng Lithuania na ilalaan nila ang 1.5% ng defense budget nila para sa mga counter-mobility parks at pagbili ng mabibigat na kagamitan na kayang hadlangan ang mabilisang paglusob ng Russia. At hindi ito plano lang sa papel dahil kumikilos na sila. Nang muling bisitahin ng LRT ang proyekto noong August 2024 ay nakita nilang umuusad na ang trabaho, lalo na sa mga lugar sa hangganan ng Kaliningrad. Isa sa mga estratehiyang kinoconsider ng bansa ay ang muling paggamit sa mga lumang bunker mula pa noong World War II. Maraming ganitong istruktura ang kalat sa border ng Lithuania. Sa libo-libong orihinal na plano, 300 lang ang naitayo noon, pero halos lahat ay nasa loob ng teritoryo ng Lithuania. At ngayon pwede na nila itong punuin ng armas at anti-tank explosives para bagalan ang galaw ng kalaban. Sabi nga ni Polish researcher Kęstutis Jankus, kung natapos lang sa oras ang mga fortifications ng Lithuania noon, ito sana ang pangarap ng sino mang tagapagtanggol. Ipinunto niya ang mga rehiyong gaya ng Telšiai na protektado ng Baltic Sea sa isang gilid at ng mga ilog tulad ng Minijos at Salpes sa kabila. Bukod pa sa matarik na terrain, mayroon itong mga bangin na 20 hanggang 30 meters ang lalim. Oo, maaaring hindi lahat ng bunker ay magagamit. Malaking bagay na yon lalo na't marami sa mga ito ay nasa mismong Suwalki Gap. Kung maayos ang koordinasyon sa mga may-ari ng lupa, pwede itong gawing mga command post, sniper points o kahit evacuation shelter kung sakaling kailanganin. Isa pang senyales na hindi nagpapakampante ang Lithuania ay bumalik na rin ang mandatory military service. Noong 2015 ay isang taon matapos kunin ni Putin ang Crimea ng Ukraine, ay ibinalik ng Lithuania ang sapilitang military service. Mula noon 4,000 na kabataang Lithuanian ang pinapasok taon-taon sa training. Dagdag pa ito sa 12,000 na professional soldiers na aktibo sa serbisyo. Maliban pa riyan may 5,000 hanggang 6,000 na volunteers na nag-iensayo taon-taon. Halos isang dekada na nilang pinalalawak ang puwersa nila, dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Pero hindi lang sa loob ng bansa sila tumitingin. Nitong March 20 ay iniulat ng LRT na plano ng Lithuania na tumingin sa Finland para kumuha ng inspirasyon kung paano pa nila mapapalakas ang kanilang puwersa. Samantala, partikular namang binisita ni Defense Minister Dovail Sakaliene ang Finland para aralin ang kanilang reserve system. Sa pahayag mula sa Ministry of Defense ng Lithuania, sinabing pag-aaralan ni Sakaliene ang reserbang sistema ng Finnish Defense Forces, kung saan karamihan sa kalalakihang edad 18 hanggang 60 ay bahagi ng aktibong serbisyo o ng reserve force. Sa sistemang ito ay nakakasanay ang Finland ng 22,000 katao bawat taon, kasama na ang 1,000 na kababaihan. Pagkatapos ng training,
ay automatic na bahagi ng military reserve ang mga ito sa loob ng 10 taon kung hindi man sila tumuloy sa full-time service. Para sa Lithuania, napakainam ng ganitong modelo. Kahit hindi nila kayang palakihin pa ang kanilang aktibong sundalo na kasalukuyang nasa 24,000, makakabuo sila ng isang matibay na reserve force, mga taong handang tawagin anumang oras kung sakaling sumiklab ang tunay na labanan. Samantala noong January 2025 ay isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng bansang Lithuania na hindi basta-basta malilimutan, kung saan muling binuhay ng kanilang pamahalaan at militar ang 1st Mechanized Division. Hindi lamang ito simpleng pagbabalik ng isang unit ng hukbo, kundi isa itong simbolo ng panibagong pag-asa, paninindigan at paghahanda ng isang bansang matagal nang nakatayo sa linya ng tensyon sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang bagong division na ito ay hindi lamang binubuo ng mga karaniwang kawal. Ito'y nilagyan ng mga kagamitang may kakayahang magbagsak ng mga eroplano, mga artillery units na may matitinding firepower at mga specialist na sanay sa reconnaissance at engineering. Bukod pa riyan, sa halip na magsimula mula sa simula, pinagsama-sama sa division na ito ang pinakamahusay mula sa 2 kilalang brigada, ang Iron Wolf Brigade at ang Griffin Brigade. Idinagdag pa ang ilang piling tauhan mula sa kanilang mga reserve forces, kung kaya't malinaw na hindi lang ito isang bagong unit, kundi isang pinaghalong puwersa na pinanday ng karanasan. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pagbabalik ng 1st Division ay hindi lamang umiikot sa aspeto ng estratehiya o armas. Sa mas malalim na konteksto, ito ay isang malakas na pahayag ng pagkakaisa, hindi lang ng mga Lithuanian kundi pati na rin ng mga kaalyado nilang Polish. Ang muling pagsasanib ng mga layunin at depensa ng dalawang bansa ay malinaw na hakbang upang harapin ang mga banta sa rehiyon sa harap ng mas lumalalang tensyon sa Eastern Europe. Sa panayam kay General Raimundas Vaiksnoras, ang Chief of Defense ng Lithuania, malinaw ang kanyang pananaw. Ang pagbabalik ng 1st Division na may ugat pa noong panahon ng Polish-Lithuanian Commonwealth ay isang malaking hakbang sa kalidad ng aming sandatahang lakas. Lumalawak ang kakayahan naming manindak at manalo. Dahil dito seryoso ang Lithuania sa kanilang paghahanda. Hindi ito pagpapanggap o pagpapakita lamang ng lakas para sa press release. Sa halip ito ay konkretong plano, malinaw na hakbangin at tuloy-tuloy na paglalagak ng mas malaking pondo para sa seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, mas malaki na ang ginagastos ng Lithuania sa depensa kaysa sa nakaraang mga taon. At ang balak pa nga nila ay dagdagan pa ito sa susunod na 5 taon. Hindi lang nila ito ginagawa upang palakasin ang sarili, kundi upang tiyaking walang puwang na mapapasok ang anumang uri ng pananakop mula Kaliningrad hanggang sa mga hangganan nila sa Belarus. Ay binabantayan nila ang bawat butas na maaaring gamitin ng sinumang mananakop, lalo na ng Russia. Higit pa sa mga tangke, baril o radar systems, binibigyang halaga rin ng Lithuania ang konsepto ng pakikipagtulungan. Hindi sila nagkukunwaring kaya nilang harapin mag-isa ang isang dambuhalang kalaban. Sa halip, bukas sila sa mga aral na maaaring makuha mula sa mga bansang tulad ng Finland at Poland. Ang mga sistema ng kanilang mga kapitbahay ay nagsisilbing gabay, inspirasyon at lakas sa paghubog ng mas matatag na seguridad para sa kanilang bayan. Bagamat totoo na sa usapin ng laki, lakas at dami ng kagamitan ay mas maliit pa rin ang puwersa ng Lithuania kumpara sa Russia, hindi nila ito tinitingnan bilang dahilan upang sumuko o umurong. Sa halip, lalo nilang pinanghahawakan ang papel nilang ginagampanan bilang isa sa mga tagapagtanggol ng Eastern Front ng NATO. Sa kabila ng limitasyon sa bilang at kagamitan, ang paninindigan at pagiging bahagi ng isang mas malaking alyansa ang nagsisilbing pananggalang at inspirasyon ng kanilang bansa. Pero sapat ba ang ginagawa ng Lithuania para pigilan ang Russia? Sa palagay nyo ba ay may posibilidad na tuluyang lulusob si Putin pagsapit ng taon ng 2030?